Well, Inday Sara versus Bangag, sino ang scriptwriter sa Huwad Committee? Let's talk about sino ang scriptwriter sa Huwad Committee. Actually, nag-watch ako for a while. Hindi ko na tinapos kasi alam ko yung ang 8, kasi pang-8 na nilang hearing dyan sa Huwad Committee. Nakita nyo, di ba? They talk about Pogo for what? June, July, May, June, July, August, October. Like, I think for 6 months na. They talk about it. At nakalimutan na nilang talakayin ang mga issue. Sige, modulate natin yung boses. Ang mga issue patungkol sa problema ng bayan. Yung totoong problema ng bayan. Di ba, mga legislators sila ay sila ay mga sumusulap ng batas, nagbabalangkas ng mga batas para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Pero tignan niyo mga buwaka ng ina, iisang topic lang ang pinag-uusapan sa Huwad Committee. Target nila to pin down the Dutertes and the critics. So, kanina nanood ako at di ba nandun yung self-confessed Kerwin Espinosa. Okay? Na nakulong, tapos na-absuelto. Can you believe that, mga kababayan? Only sa Bangag administration ay napalaya ang mga self-confessed na mga polboronic. Wala daw silang kasalanan. Katulad ni De Lima, na nakita naman ninyo na nagko-concert sa loob ng Bilibid. Kasama ang mga preso, ang dami mga testimonya in the past, diba, na lumalantak ng samba, self-confess si De Lima, na pumatol sa kanyang driver na may asawa. Alam nyo na yan, okay? Na binilan pa ng bahay, binigyan ni De Lima ng pera, lahat ng mga perks ang mga lalaki sa, like yung driver niya, lumabas siya, di ba? At paano mo masasabing malinis yan? Paano mo masasabing malinis, walang bahid, pristine, na mismo nakita niyo sa video ay umahataw at talagang nasa loob ng Bilibid. Di ba pa mga artista in the past? Now, here's Kerwin Espinosa na nagtitestimonya at dinidiin si Senator Bato. In fairness, di ba? Sabi ko sa iyo, I criticized, but this time, dito natin, nakakaawa ka, Senator Bato, kung hindi mo itatayo ang ipaglaban. Imagine nyo, mga kababayan, doon sa short, time na pinanood ko, dinidiin ng Duterte. Para bagang dinisregard na nila, inatsipwera, yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Yeah, thank you for all your wishes. Thank you. I'm better. Just my voice. At least ngayon, di ba, kahit paano, narinig yung malambing kong boses. Di ba? May lambing sa dulo. Si Cora McCarver. Yeah, the voice is the problem, but Melindog is still the same. Okay. So, nakita nyo, mga palangga, ang ginagawa nila sa Huwad Committee. Sino ang scriptwriter? Ang scriptwriter, ulit-ulit, si Tambalos to, si Lisa Tanas, si Bangag, at ang mga nakapaligid nilang mga alipotes. Senator Bato, hindi ka nakikinig, ha? For sure, kayo lahat na mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, paulit-ulit ako last year ko pa sinabi to sa inyo na tatargetin kayo. Tatargetin kayo, ay pipin down kayo, lahat, kumbaga tatanggalan kayo ng pakpak, tatanggalan kayo ng laya, ikukulong kayo, haharasin kayo and everything. Kasi yun yung target. Di ba? Nakaka-follow sa akin, you know that already. Ang problema kasi, hindi kayo, nagpakampante kayo. Hindi ko naman na-predict yan, yung kay Kibuloy, kay Inday Sara, hindi ko na-predict yan. Meron tayong information coming from inside that they will crush you. Even Attorney Glenchong, in-approach siya na iwanan ng Duterte, withdraw your support with the Duterte and the Maisog, kasi naintindihan daw nila si Attorney Glenchong yung kanyang pinaing, pero dudurugin nila yung Duterte.
hindi pumayag ang Attorney Glenn kasi nanindigan siya si Tama. Ayaw niya makipagsabwatan sa mga demonyo. Now, going back with the Huwad Committee. Mga palangga, if you're watching, sa mga ganong deliberation, okay, ganong hearing, alright, maglilista ka ng mga answers mo, di ba? Yung mga sagot mo, yung mga, not answers, mga question mo, let's say, parang parang like thesis or magde-defend ka or whatever. Magsusulat ka ng mga possible questions na pwede mong itanong dun sa, like sa witness, tulad din sa hearing na yan. Kung napansin nyo, in the past, lahat ng mga katanungan na mga buwaka ng ina, nakascript, nakasulat, hindi po ganun ang actual na pagdinig, even sa korte. Okay? At dyan, in the past, hindi naman ganun. Although may mga sulat-sulat sila dyan, may script sila. Magtatanong ka based on yung statement ng resource person o witness, dun ka manggagaling. Hindi ka magtatanong na, kasi, nakasulat na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ganun mag-interact ang tao. In real life, hindi po ganun na pag nagkikita, but when you talk to someone like in a regular basis, dapat ba may script? O you meet a friend or whoever, like barkada, dapat ba may nakasulat ka? May 1 to 10 ka na question kasi ito yung tatanong ko sa kaibigan ko. And yan, going back to sa mga witness nila, katulad ni Espinosa, at yung mga buwaka ng inang mga, mga kongresista, mga Huwad Committee, o mga young goons, mga poke ng ganan yan, sorry. Sana kayo ako magmura, mabait ako ngayon, pero hindi mapigilan ng lola niyo. Sunod-sunod. So hindi na, di ba pag nagkukwentuhan tayo, nagtatanungan tayo, manggagaling yung, tatanungin mo, when I talk, when I speak, di ba, tulad ninyo, kung anong maglitawan ko sa mga bells ko, you take from that statement, kung ano yung bibitawan ko, may tatanungin kayo, di ba? Hindi yung kunyari magsasalita tayo dito. Yung mga punyetas na, mga kalaban ng bayan, ganito, ganyan. Tapos biglang yung mga nayupak na. Tapos kanya nag-uusap tayo, one-on-one, nagkakwento ako sa'yo. Sabihin ko yun, ay mga buwaka lang yun ang Huwad Committee na yan. Hawak-hawak na lang yung script na yan. Ginawa ni Lisa Tanasian, pinagawa ni Tambalusos, pinagawa ng mga bangag na gobyernong yan, Tapos biglang nag-uusap tayo seryoso, sabihin mo sa akin, ay oo nga Marla, sarap ng ice cream, di ba? Bangag ka. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa pinag-uusapan natin kasi ang nakasulat sa script mo, ice cream, kasi ipopromote mo yung ice cream. This is just an example. Doon sa ginagawa nila ngayon sa hearing na yan. Ang target nila Duterte, ang target nila past administration para i-discredit yung war on drugs, where in fact na nakatulong sa sambayan ng Pilipino, na nakalakad kayo sa madaling araw. I remember yung aking mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, nung time na nag-declare si Duterte ng war on drugs na yan. Siyempre, ayaw mo ka makagad maniniwala, baka may etchos lang. I called them up. Totoo ba yan? Na yung mga tambay wala na sa kalsada? Totoo ba yan na natatakot na ito mga addictus benedictus? Kasi baka madampot sila or, ganito, ganyan. True, kayo mismo makakapag-witness yan. Ngayon, dinidiscredit nila mga palangga. Dinidiscredit nila kasi yun yung gusto nilang gawin. Idiin ang Duterte kasi gagamitin nila yan sa ICC nila. Diba? Although wala na tayo dyan, sa buwatang Lisa Tanasian. Kasi gusto nilang i-pin down, durugin ang mga Duterte para totally mawala na sa political arena, which is impossible at hindi mangyayari yan kasi ang dudurugin natin yung mga jutang genemes na yan. Now, okay?
Paiyak-iyak pa si Kerwin Espinosa. Binigyan siya ng, hindi nyo ba napapansin, na kapag itong witness nila, binibigyan nila ng time, hindi nila tinataasan ng boses, binibigyan pa ng time, di ba, nitong si Dan Fernandez, sige, I will give you time na parang mourn, mag-iyak-iyak na mga ganyan drama-drama. Binibigyan nila ng time na makapagsinungaling. Right? Pero, kapag pag hindi kasama sa script, i-intimidate nila. Sabi ni Chang Kabuto, people power na. Yeah. Mamaya pupunta tayo dyan. I-intimidate nila. This government, mga kababayan, buha ka ng inang mga bangag, mga adictus, benedictus po. Ang presidente ninyo, adik. Ang presidente niyo nag-Coca-Cola, nagpupulburon. Kitang-kita naman yan. May authenticated video. Nung araw nakagitingan, naiwan yung residue dito. Ang problema sa atin, hindi ko alam kung kailan tayo lalabas. Buti na lang, merong Maui, merong sila Agent Morales. Kanina nandyan sila sa EDSA Friday group. Speaking of that, people power, you have to act now. You support that group. By the way, I'm asking your support them directly to those who want to support them. Kasi parami ang mga yan. Tama nga ang sabi ni Agent Morales at ni Maui na kapag nasa EDSA, ibig sabihin yan, people power. Kailangan marinig yung boses ninyo. Kasi peacefully kayo magagather doon. I believe they're doing that every Friday. So lahat ng mga palangga ko coming from me, if you want to support them, food, water, kasi parang narinig ko sa kanilang vlog, they will stay there. Diba? Parang gusto nilang manatili dyan. I don't know kung kailan. But if you want to support them, andyan yung email ko sa baba. I will forward you to the group para diretso yung tulong dito sa kanila for food, water, and we did it in Liwasang Bonifacio. And this time, I want you to, diretso kayo ng bonggang-bongga sa kanila. Kasi, narinig ko kanina, diretso sila. Diretso yung plan nila. Now, going back. Thank you, Maui, and Agent, and the rest of the gang. Nandyan kanina. So now, anong gagawin niyo? Paulit-ulit na lang ba? Nawawala na ako ng boses. Paulit-ulit na lang ba kayo? Nalolokohin ito. Huwad committee, wala na po silang pakialam sa inyo. Ang presidente niyo walang pakialam sa inyo. Mga OFW, nakita niyo yung Benitay sa Saudi. Nakita niyo po yun, mga palangga. Itinago sa inyo, ikinubli sa inyo, at nag-agree ang butangan ninyong presidente na deserve ng ating mga kababayan dahil sa ginawa niya. Gaano kasakit yan sa inyong mga OFW na baka dumating yung point, I hope not, na kayo ay mamaltratuhin ang inyong mga amo, di ba? Dahil sa impito or what, yung sobrang sakit na ginawa sa inyo, binubugbog kayo or whatsoever dyan sa ibang bansa, nandilim ang paningin ninyo dahil sobrang ng pang-aapi, nagorgor ninyo dahil or self-defense. Pero itong kababayan natin, sabi ko kahapon, hindi natin nalaman kung sino siya. Ginorgor na lang at ang pudyutang ginimis yung presidente, makatawa pa. Disturb nyo ba to, mga bagong bayani, mga OFW? I challenge you. If you want to stop, if you want to stop this bangag administration, ang dami niyo pong OFW even immigrants na naninirahan na sa Amerika, Europa, Asia, o saan man kayo naroroon, message your family. Message your mga anak na mga adult na i-explain ninyo. Huwag niyong hayaan yung mga anak ninyo na nag-aabala, ang pinagkakabalahan ay mga computer games na walang pakialam sa lipunan. Katulad na lamang ng anak ni Bangag na si Vinny, di ba? Si Vinny na nandyan, pinakita nila yung bahay ng Bangag na Pangulo na nirenovate nila na mayroong car racing, car driving, ang tawag doon?
Ay, tingnan natin dito. Okay. Na merong, ang tagal, a race driving simulator. Merong laruan doon, di ba? Doon sa Malacanang, renovate, tapos ginawa parang entertainment. Bawat isa sa kanila merong entertainment o may den, pulboronic den, What I'm trying, balik tayo doon, baka mabagang mawala ko. So yung mga anak ninyo, huwag niyong ahayaan na magpakabangag sa mga computer games at walang pakialam sa ilipunan. Kayo po mga OFW, pare-para tayo ng sitwasyon. Hindi ba lahat tayo tumutulong sa mga kapatid, kamag-anak, pinsan, may mga pinaaral tayo. Di ba? Kayo, pinaaral, pinapakain, at kung ano pa. Ilan ang pamilya nyo sa Pilipinas? Baka 5, 10 ang pinapakain ninyo. Educate them. Turuan nyo sila kung wala silang pakialam sa bayan nila na mismo silang nakatira doon. Kawawa kayong mga nanay, tatay, kuya, ate na nasa ibang bansa na nagpapakapagod sa pagkuskus ng mga inodoro, paglilinis ng mga pasyente o kung ano pa man. Kayo'y nagpapakahirap. Pero yung mga anak natin, yung ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, walang pakialam sa bayan. You have to educate them. Kayo po na mga nagpapadala ng remittance na mga bagong bayani na sana huwag yung danasin, yung nadanas ng ating kababayan na ginurbor dahil sa I believe. Ako, ang analysis ko dyan, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Pero ang Pangulo niyong bangag, tatawa-tawa pa, putang ina. Ba? Message your kamag-anak. Ayaw pumalik ang boses ko. Message yung kamag-anak, mga anak ninyong adult, makialam, mag-speak up. Ano ba yan? Hindi ba nakikita ng mga anak ninyo ang ghost project ng mga bangag na binida ang 5,500 na ghost project, 1.4 billion, din binaha kayo? And now, the Congress and the Senate, mga punyeta, anong ginagawa? Ang war on drugs at yung tinitira yung nakaraang administrasyon. Kahit ipakulong nila yan ang mga Duterte, kahit gusto nila lahat damputin lahat yung pamilyang Duterte, hindi po yan ang solusyon sa kahirapan natin dyan sa Pilipinas. Hindi yan kahit lipulin niya ang buong angkan ng mga Duterte na buwaka ng inagwad, buwad committee na yan. Hindi yan ang sagot sa kahirapan ninyo. Hindi yan ang sagot sa kahirapan ng OFW na nagtsatsaga na kumita ng 15,000, 20,000 malayo sa pamilya nila for 2 years, 3 years, o how many years. Ang ginagawa ng bangag ngayon ay talagang vindictive bangag. Paulit-ulit ko, gumaganti sila sa mga Duterte. Actually, hindi na ito ganti. Gusto nilang mawala sa political spectrum ang mga Duterte. Kasi gusto nga manatili ng mga bangag. Nakita nyo dyan, pinakita ng media, yung, tawag dito, may sinan sa group, kanina nakita ko. Okay? Yung tungkol na dyan sa bahay, yan, bahay ng Pangulo na yan, na nirenovate nila, na may infinity pool, tapos parang mayroong mga pulboronic den sila. May nag-send sa akin ng video ng interview ni Hanilet. Okay, ni Hanilet, yung common law partner ni Pangulong Duterte. During that time, actually first time ko lang nakita, tinanong siya kung may babaguhin ba sila sa bahay pangarap o bahay ng Pangulo sa loob ng Malacanang. Ang sabi niya ito, yan natin to. Ng Pangulo, ang official residence ng Pangulo, mataas ang kisame sa receiving area nito. May mangilang-ilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Wala raw balak sila Hanilet na dagdagan pa ang laman ng receiving area. Hindi kasi Okay. Wala silang balak dagdagan ng panahon ni Duterte.
Hindi, kasi hindi naman sa amin yun eh. Narinig nyo? Dali. Tsaka pag nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng ano, pera na. Pag nag-decorate ka dyan, pera ng ano, pera ng bayan. Anyway. Okay. So, nung panahon ni Duterte, hindi naman nila ginalaw yan na nagpabongga yan. Nung panahon ni Bangag, yan ang unang pinroject ni Lisa Tanas. Kasi ang intensyon nila, manatili sa pwesto. Ang intensyon nila, kapag ang mga bisita pumunta, masarap magpulburon kasi maaliwalas ang kanila ang lugar. Napakaganda na ng Malacanang. Binungkal, inayos lahat. Una-una, pinagkitaan nila yung project na yan. Yung puta may ng lisang yan. Yan ang pinakasalot sa lahat ng kasalot-salutan sa mundong ito, sa buhay ninyo. Ang sinasabi ng balita na napanood ko, para daw maaliwalas pagdating ni Bangag. Ang hayop na yan. Hindi niya deserve yan. Okay? At hindi na kailangan i-renovate dahil hindi naman bulok yan. Dahil well-maintained naman yung maano na yan, bahay pangulo na yan. So, imagine niyo yung presidente ninyong Adictus Benedictus na wala namang alam, laging lutang, tunay na lutang. Okay? Gusto pang bigyan, gusto bigyan. Pinagawa lahat kasi ang intention nila para pag nag-party ang mga adik sa Malacanang. Diba? Para silang mga harit reyna. Yan kasi ang nakasanayan ng mga Bangag. Samantalang kayo, hirap na hirap. Tama, napanood ko si Third Floor Studio, si Pam at saka si Marlon bago tayo nag-vlog. Tama silang dalawa. Habang magarbo ang bahay pangarap o bahay pangulo, bahay ng pangulo, bahay ng panggulo, ng pangbangag, pang royal, dahil yan ang gusto ngayon nga ang code name nila sa Bureau of Customs, 'di ba? Prinsipe, haret reyna, kapag nag-transact sila ng mga illegal o kanilang mga agri-smuggling. But anyway, habang bonggang-bongga ang mga paglabas mo sa Maynila, makikita mo ang larawan ng kahirapan, ang mga tagpi-tagpi na mga bahay, ang mga pulube, ang mga walang bahay. So, nakita mo, walang pakialam ang gobyernong ito. Samantalang nung panahon ni Duterte, kung yung mga Duterte na yan, sa kabila ng binibintang nila ngayon, na ito kumita, ito nagpogo, dapat nakita nyo in the past. Bakit itong si Duterte, nandun pa rin nakatira sa bahay niya? Bakit itong mga Bangag, pinaayos, pinarenovate? Tama si Hanilet, hindi naman sa kanila yan, at saka pera ng bayan yan. Nakakahiya naman na gumaso sila, na yung perang yun dapat igastos sa what? Para sa Pilipino. Para sa mamamayang Pilipino. Kaya kung hindi kayo gagalaw, OFW, kayo ang pag-asa ng totoo ng bayan. Kayo ang tunay na bayani. Kung kausapin nyo simula ngayon. Okay? Dahil hindi sumusuko ang grupo nila Maui, grupo nila Agent Morales, nagtataya sila ng buhay. I admire them. Talagang, yung mga palangga ko dyan, sorry kung hindi ko napapangalanan yung iba. Okay, message kayo para magkakilanlan tayo. So, ngayon, nagtsatsaga sila ng kanilang buhay, ng pagod, umuulan yata kanina, kasi their focus is marinig sila ng taong bayan. Hindi enough ang social media. And I believe, maraming gustong sumama. Okay? May mga tayo na mensahe, huwag kayong tumigil dyan. Tama na dyan kayo sa area na yan. Kasi, naging kampante ang mga Bangag. Dahil ngayon sa Liwasang Bonifacio, natigil na. I will talk about that later. Sulat ko lang, baka makalimutan natin. Saan yung papel? Ito. Alright. So ngayon, mga palangga, you have to do something. Kasi itong Bangag ninyo, kawawa kayo. Pumunta sa Lao, di ba? Anong ginagawa ng mga hayop na to?
Hingi na, oh, by the way, bago ko makalimutan. Di ba? Nasa na yung pledges ng iba't ibang bansa na pinuntahan niya? May update na ba? Wala, di ba? Ibig sabihin for 2 years. For 2 years. Ginago kayo ng gobyernong ito. Doon pa lang sa pledges. Asa na yung mga investors? Nasaan na yung mga pinangakong bilyon, milyon, ek? Wala, di ba? Nasaan? Paano nga magkakaroon? Paano mag-i-invest sa atin ang iba't ibang lahi, iba't ibang bansa kung alam nila na addictus bangag si Marcos Jr. Nawala na parang bula. Mag-i-invest, binaba ang Maynila. Tapos walang pakialam. Nagmo-monitor yung mga yan, ang mga investors. Kasi pag nag-invest ka sa isang bansa, titignan mo ang situation ng bansa. Crime rate, corruption, and everything else. You have to do something. You know, bago yung election na yan, you have to stop them. Kailangan yung wakasan to. The only people na pwedeng magawa yan, kayo. Message your friends. Huwag na lang friends, kamag-anak na lang, immediate family. Ipaliwanag nyo sa mga anak nyo, anak, ito ang bangag ng presidente. Pag hindi kayo nakialam sa usapin ng bayan, forever kayong gagaguhin. Paulit-ulit na lang po. At this is digital age right now. Sana nga mas mabilis ang communication, ang pag-disseminate ng mga impormasyon, narikita ninyo. Pero, yung mga kabataan natin, abala sa pag-games, nawala na yung patriotism, nawala na yung pagmamahal. Kasi, maari ang mga anak ninyo, masyado silang komportable sa buhay. Kasi pinapadala nyo ng pera eh. Walang kahirap-hirap. Every quincenas, every 30, dun sa mga nasa Amerika, Europa, every other day. Diba? Yung mga bigay ninyo every week. O hindi ba naman, baka every other day, every 3 days. Kaya naging kampante yung mga anak, mga pamilya ninyo. Kaya they don't care sa usapin ng lipunan kasi somehow hindi nila nararamdaman yung hirap na katulad ng mga nararamdaman ng mga laborers, ng mga nagtatrabaho. So you educate your children. Hindi lang puro computer games, car racing simulator, katulad ng anak ni Bangag at the expense of the Filipino people. May bahay ang mga mga buwaka ng Genemis niyan. Bakit dyan maglaro-laro yung si Vin? Napuntahan ko na, invite ako dyan sa bahay nila sa Paway. Okay? May bahay sila, marami pang bahay, may mga konto sa mga yan. Bakit dyan pa nag-build, naglagay ng mga games na yan? Kasi their intention is to stay in power forever. Yan ang target. Ang mga expose ko sa inyo, katulad ni Abalo, sabi ko, ayan, tatakbo yan na senador. O, tingnan mo. Ipinasa ang trono sa mga Rimulya na namamayagpag ang kanilang mga pogo business sa Cavite. Then they talk about that Jutang Genemes na pogo dyan, si Alice Go. See that? Pinagluloko kayo ng gobyerno ito. Pinagluloko, ginagago na kayo eh. I don't know kung kailan kayo mga palangga magigising. Yung alam ko, yung mga men and women in uniform, alam niyo po na adik, bangag ang presidente ninyo. At ang asawa ay kidnapper, smuggler, lahat sila. Pero wala kayong pakialam eh. Kayo talaga yung taksil sa bayan. Kung sila ay mga kawatan, mafia, the fact na wala kayong ginagawa, taksil din kayo sa bayan. Because you allowed your children na mamuhay sa isang pulboronic government. Ulitin natin, lahat ng mga hearing dyan, this is not for the Filipino people.
Number one, to cover up the pulboronic issue. Number two, para i-divert ang issue sa mga Duterte. Sabi ko, kahit tanggalin nila ang mga Duterte sa political spectrum, hindi po magiging maayos ang pamumuhay ninyo. Habang ninanakaw nila ang pera ng ilang milyon ang ginagastos everyday for that jutang ginimis na hearing na yan. Kayo yung kawawa. Kawawa mga Pilipino. Palubog na ba? Sabi ng mga palangga. Ano sabi ng statement ni Bangag? Grabe. Okay? Sabi dito sa headline, na-interview yata si Bangag. This was October 11. Bangag, okay, deceived by Sara. Okay, basta na, sabi ng balita, Bongbong, deceived by Sara. VP not part of admin anymore, sabi ni Bangag Marcos. Basahin natin to. President Ferdinand Bangag Adictus Benedictus Marcos thought he was friends with Vice President Sara Duterte, leaving him all the more confused when she, Sara, publicly distanced herself from him. Okay? Na-confused na ang putang ina ba? Alam naman, napaka-drama nito. Napaka-sinungaling. Na-confused. Tinraidor nyo si Sara. Ginamit nyo ng kapatid mo. Lumuhod kayo sa mga Duterte para hindi ka makasama sa narco list, Bangag. Huwag kang magsinungaling, jutang genimis ka. Confused ka, lagi ka namang confused eh. Bangag ka naman talaga. Hindi gumagana ang utak mo dahil nalulusaw na ng pulburon. Kaya nga kapag ini-interview ka ng mga tanong katulad sa nagurgur na kababayan natin sa Saudi, nakatawa ka pa. And sinasabi mo pa na based on the Saudi government ay deserve ng kababayan nating Machugi. Hindi po matino ang ganyang tao, di ba? Na inaayunan pa. Na deserve niya. Hindi niyo nga pinakilala sa taong bayan. Ikinubli niyo nga yung identity. I think this is the first time nakarinig ako ng ating kababayan na binitay, na itinago ang identity sa mamamayang Pilipino. Now what? Sabi ng balita dito, okay, tingnan mo. Hindi ko to napanood yung interview eh. In a media interview between meetings at sa Alao pala, at the Asian, Marcos was asked how his relationship with Vice President was. Duterte has admitted that she was not friends with Marcos and the relationship was mainly based on them being running mates in 2022. Marcos giving a small laugh, tumawa na naman. Lagi nga, ang mga bangag, ang mga adiktos, di ba tumatawa ng walang dahilan? Kahit nga may tragedy, katulad ng kababayan natin, tumatawa. Doon sa interview sa kanya about ng ginurgur, wala pong puwang ang isang presidenteng matino o matino ka, natatawa ka doon sa napadpad na ay naranasan ng iyong kababayan na nagurgur ng walang kalaban-laban. Walang puwang na tumawa ka o gumiti ka sa ganitong issue. Ngayon, gumiti na naman siya. Sabi niya, that's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed that she doesn't think we are friends. I always thought we were, but maybe I was deceived. Ikaw pa ngayon ang na-deceive? Diniceive mo, ginago mo, binudol mo, hindi lang si Inday Sara, binudol mo ang mga supporter ni Inday Sara at mga Duterte dahil bumoto sila dahil si Inday Sara ay nanawagan na iboto ka. Mas marami ang boto ni Inday Sara sa'yo, 32 million. Ikaw, kung hindi nyo padayain ang halalan, hindi ka pa nagkaroon ng maraming boto. At ulitin natin, may sworn statement si Attorney Glenn Chong na dinaya ng asawa mo kayo nakipagsabwatan sa Smartmatic. Bakit ang Smartmatic walang case against kay Glenn Chong? Kayo na ngayong pamilya walang case against kay Glenn Chong kasi takot kayo na makaray-karay sa korte kasi mapapatunayan na nakipagsabwatan ka, inayupa ang Bangag.
magbabayad ka sa taong bayan. Sabi ko nga, hindi natin alam, baka bukas makalawa, bumulagta ka na sa pagiging addictus benedictus mo. Sabi pa niya, she left the administration, so she's not part of the administration anymore. She's not part of the really day-to-day of what we're doing. So it will be unfair to ask her all of the sudden to impose that duty on her since it's not part of her work now. Okay, sabi niya. Ano ba sabi dito ni Inday? But anyway, siya pa ngayon ang nagsabing si Inday ay nambudol. Nakita niyo, mga babayan? Okay. Sabi ni Orlando Nicolas, magdilang anghel ka. Yakit, I'm okay. Pause na yung boses ko. But, yun nga yung boses ko lang, tsaka may sipon-sipon na ng bongga-bongga. But anyway, going back to sa ating pinag-usapan. Thank you sa inyo, mga wishes. Nakita niyo itong hinayupak na to? Galit na galit sila, nag-umpisa ito, yung galit ni Lisa Tanas. Well, matagal na, di ba alam naman natin yan na talagang si Lisa Tanas, mambubudol, manggagamit. Ginamit nila si Inday Sara. Binudol po nila kayong mga supporter ng taong bayan. Kaya ngayon, dahil nasa poder na sila, wala silang habas na nakawin ng pera ng bayan. Tingnan ninyo, wala po ni isang ahensya ng gobyerno ang nag-imbestiga o dyan sa WAD committee na yan na si Lisa Tanas ay nangidnap ng 2 batang minor de edad. Nakipagsabuatan ng dating appointee ni Pangulong Duterte na si Teddy Boy Locsin. I challenge you, Teddy Boy Locsin Jr. Nakipagsabuatan ng kanyang asawa. Nakita nyo, di ba, sa video, wala ni isang gustong mag-imbestiga niyan. Takot kayo o nabusalan kayo. Kaya nga, it's so sad for the Duterte senator supporters na wala kayong ginagawa para mulatin ang taong bayan. Kaya nga malungkot ang mga Duterte supporters nang walang ginagawa si Robin, si Bongo, si Bato. Okay? Dito sa PIDEA Leaks na yan. Bato, Bongo, nakikita nyo na ngayon yung sa WAD committee, dinudurog na kayo. Alam mo kung ako ganyan? If I am a senator and I have the power, I am a chairman of this committee, I will F them all. Wala akong pakialam kung ako lang mag-isa dyan o dalawa lang katayo, sino ka man, para ipakita sa taong bayan, may mandato kayo sa taong bayan para banggain ang mga salot sa bayan. Kaya nga, sa moment na ito, Senator Bato, nakita mo to, hindi ako galit sa iyo personal, pero gigil ako. Why you are not doing for the Filipino people? Senator Bongo, bakit hindi nyo ipagtanggol ang taong bayan? Ng Duterte, pero kasama na kayo. Dinudurog na kayo sa WAD committee. Papunta na sa inyo. Pag kayo nawala hindi kayo nanalo, pakukulong kayo ng mga yan hanggat sila. Hindi mo ginagawa kay Spoke Sari Roque sa kanyang asawa. Di ba? Yung WAD committee gusto na ipadampot yung asawa ni Spoke Sari Roque. Ganito ka-demonyo ang gobyerno nyo. So kung hindi kayo gagawa, isa pagkaabalahan niyo yung putragis na eleksyon na yan, yung mga PDP laban, magpakita kayo ng balls na banggain itong mga bangag. Ito yung importanteng usapin. That election, that will follow kapag napatumban nyo ang bangag. Use your resources to what? To encourage people to speak up. Dinudurog na kayo. Diba? Senator Bato, ayan na, sabi ni Espinosa, dinuruan mo. Kayo ang may gawa. Wala, hindi sila addictus. Hindi sila pulmoronic. Imagine nyo, pristine and clear ang kanilang
drama. Pinakawalan na nga sila. Kaya yung pinakawalan, yung mga putragis na yan, mga jutang genimis na yan, to use these people against the Dutertes, against you, PDP senators. Hindi nyo ba nakikita? Akala ko ba, you know, you have this political mind? I mean, what? Hindi nyo ba nakikita? Kapag politiko ka, dapat meron kang angking galing, you know, you think about ahead of your kalaban. Hindi naman nakikita yung target sa inyo. Sinabi ko na to Nakita ko na nga to At ng mga puting ahas, last year, you're still trying to what? Kiss us. Or umaasa. Kasi I remember, you went to the Bangag's Palace. Well, that's Filipinos Palace. Kasi ako, hindi kasi ako politiko Kung ako siguro ang maging, you know, senador dyan. Itong hayop na gobyerno ito, hindi ako aapak sa Malacanang mag-break bread o mag-cheers sa isang bangag. Kung ako'y matino na nilalang na ako'y senador, hindi ako pupunta sa Malacanang out of delikadesa. Ba't ako pupunta? Kayo, nag-cheers-cheers pa kayo. How can you, sabi ang mga drama kasi ng iba, you support the government, you support the good governance of the government, but you're supporting the bangag. Habang sinusuportahan nyo ang bangag, habang sinusuportahan nyo ang kanilang pagiging adik, hindi nyo ba nakikita yung residue dito? I challenge you. Kayo. Di ba? May in-authenticate ko dito sa Amerika yung video. Di ba may mga pera kayo? Senator Bato, Senator Bongo, lahat kayo na mga against kay Bangag. Do your own authentication. Do it. You have the power Nasa inyo nga yung pera Para malaman ninyo. Pwede kayo mag-authenticate. Google kayo dyan. Ang daming mga forensic analyst sa Amerika o sa iba pang di Amerika, go all over the world, meron Asia, Europe, para makita ninyo. Kasi if you are fighting for the people, you do all the possibilities na maipakita nyo yung pagmamahal nyo sa taong bayan. And I did my best para ipakita. Spend time, spend money para ipakita sa taong bayan na ang presidente nyo ay adictus. At yan ang ayaw pag-usapan nyo sa Senado. Ayaw pag-usapan nyo sa Kongreso. Kaluluoy ang mga Pilipino. Senator Bato, kaluluoy ang Senator Bongo, alam ko marunong ko mag-ilong. Okay? Kaluluoy ang inyo. Well, it's useless. You've been there. 2 taon na. Alam nyo naman na nagsasmuggle sila. Smuggler, kidnapper, kawatan. Hindi, ano kayo, bulag, pipi-bingi? Tapos wala kayong ginagawa. What's the point of tatakbo? Di ba? Kaya kayo tatakbo. I'm not talking just to Senator Bato and Senator Bongo, the rest. Ang inyong kahit yung mga bago, ang inyong mga mga pronouncement. Kaya ako tatakbo kasi tutulungan ko taong bayan, pananagutin natin ang mga kalaban ng bayan, bibigyan natin ng mabuting trabaho, mabuting kinabukasan ng taong bayan. How can you protect the country? How can you protect the Filipino people if you allowed this bangag na manatili sa pwesto? Bakit nyo inaalaw na may presidenteng adiktos sa pulburon o sa ipinagbabawal na pulburon? Bakit nyo tinotolerate? Kaya nga ngayon nagkalat ang mga krimen at adiktos sa ating bayan. Sabi ko nga, pinagkakabalan yung eleksyon. It's okay. It's okay kasi sabi nga, nasa batas yung eleksyon na yan. Pero can you do a favor sa Filipino people? Kampanya-kampanya, personal interest yan. Manindigan kayo.